Balita, patuloy na nakaalerto ang mga ahensya ng pamahalaan para sa epekto ng bagyong Falcon na nagpapalakas sa habagat. Ang update niyan, alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma, mag-uulat mula sa NDRRMC Live. Kagabi hanggang kaninang umaga ay nakakaranas nga tayo ng malalakas na ulan. Ito yung pinagsanib ng pwersa ng Southwest Monsoon o yung ating tinatawag na habagat at ng bagyong Falcon. Bagamat ang Falcon nga ay paalis na or nasa labasan ng Philippine Area of Responsibility, may naitala naman ng National Reduction and Management na dalawang patay. Pero ito'y kinoconsider nila under habagat. Kinilala ang isang biktima na si Jacinto, 19 years old, na kung saan aksidente siyang nadula sa isang riprap at ito yan naganap nga sa likod ng LTO building sa may Aurora Boulevard, Quezon. Habang isang Korean national naman ang ikalawang na naitala nilang under sa habagat. However, hindi nga nila binigay pa ang plan na ito. At ang naging sanhi naman nito ay nag-diving kasi siya sa Lapu-Lapu City at naiulat nga na nawawala. At ito sa may Camotes Island sa Cebu City. Habang dalawa naman ang naitalang sugatan. Ito yung kasama ng Korean national at ang unang ulat sa atin ay nasa hospital sila dahil nga sa hypothermia, pero nakalabas na rin ng University of Cebu Medical Hospital matapos nga ang pangunang gamot. However, dahil nga sa nararanasan nating malakas sa pag-ulan, nakatala naman ng mga affected population ang NDRRMC dahil sa habagat at mula pa nga kagabi ay may naitalangan nagsagawa ng preemptive evacuation. Sa kabuuan ay umaabot sa 141 families o katumbas nito ay 615 individuals apektuhan at nagsagawa nga ng evacuation. Ito ay naitala nga sa Region 3, Region 4A at sa NCR. However, naitala itong pinakamataas na bilang na lumikas ay sa may Dinalupihan, Bataan na kung saan 36 nga ang lumikas na pamilya at 187 naman na katao ang nagsagawa ng evacuation dito nga sa Barangay Hall, Daycare Center, Chapel. At narito ang bahagi ng panayam namin sa tagapagsalita ng NDRRMC na si Romina Marasigan. Una-una yung dalawa na itala natin na casualty, ito yung 19 years old na nakita dito sa may Quezon City, na-fish out siya sa may San yung nangyari dito, yung patuloy na pag-ulan na nararanasan natin dito sa Metro Manila. Ito naman, bagamat sinasabi natin na ang katulad ng bagyong Falcon, nung nag-enhance ng Southwest Monsoon, hindi siya directly attributed yung insidente dun sa bagyo. Malayo siya dun sa area na nasasakop ng bagyo. Kaya ito ay ina-attribute natin sa enhanced Southwest Monsoon. Katulad din dito, sa napabalita nga ito na Korean national na nag-diving noong July 5. Ito rin ay dahil nakararanas ang probinsya ng Cebu ng patuloy ng pag-uulan ng mga panahon na ito. Ito naman ay dahil kay bagyong Egay. So ito naman dahil nakakaranas doon ng patuloy na pag-uulan na masungit na panahon na nawala siya. Ito rin ay dahil sa Southwest Monsoon. Hindi po dahil ito attributed again sa isang bagyo. Bukod dyan, Kirby, ay may naitala din na isang nag-collapse nga na gusali dito sa may San Pedro City, bagamat wala naman naiulat na nasawi o nasaktan sa naturang insidente. At umaabot nga sa 8 domestic flights ang nagkanselang ngayong araw dahil sa sama pa rin ng panahon. Bukod dito, umaabot naman sa 102 passengers o pasahero ang naantalang hindi muna bumiyahe dahil 15 vessels at 103 motor bangkas ang hindi muna pinayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot. Bukod pa ito, Kirby, sa mga nagsuspende ng klase na nagdeklara na maaga kahapon hanggang sa Biyernes nga ay may mga ilang eskwelahan nga at may lokal na pamahalaan na nagdeklara nga ng walang pasok sa mga estudyante bukas. Kaya naman patuloy pa rin ang pag-aalerto ng NDRRMC sa lahat ng ating mga kababayang apektado nga ng sama ng panahon at partikular na nga na minomonitor nila ang Luzon at maging ang Visayas dahil nga may isa pa tayong paparating na sama ng panahon. At dito nga sa Campo Aguinaldo ay buglangang bumuhos ang ulan, mga about 30 minutes ng bumuhos ang ulan dito. Bagamat meron din, samantala kasi bukas na ang turnovers command ceremony ng AFP Chief of Staff na kung saan inaayos na nila
Plan B na kung saan magiging indoors na nga ito dahil nga sa sama ng panahon dahil maaari nga gamitin ang mga sundalo sa mga humanitarian disaster response lalo na ngayon na medyo masama ng panahon at inaasahan nga na hanggang weekend natin mararanasan ang mga pag-uulan na nangyayari nga mula pa nung Lunes. At yan muna pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo. Kirby? Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya.